meron ng nanalo sa tumataginting na 210 million pesos na jackpot ng Grand Lotto. Sa Tondo, matatagpuan ang ilan sa mga pinakamahihirap nating kababayan. Pero sa Tondo, may nakatakdang maging milyonaryo. Lotto players, game time na po. Get ready with your tickets and let's play Grand Lotto 655. Sa katatapos lang kasing Grand Lotto 655 ng PCSO, ang naka-jackpot sa winning combination na 2, 4, 6, 8, 24 at 01 na mag-uuwi ng mahigit 200 milyong piso. Taga-Tondo! Ang winning ticket pinayaan sa sinasabing napakaswerteng lotto outlet na ito sa Hermosa Street sa Tondo. Katunayan, 3 na ang naka-jackpot rito. Ang una, nanalo ng kalahating milyong piso. Ang ikalawa, 1.4 million pesos. At ang pinakahuli, tsumamba na nga ng 210 million pesos. Ang pinaniniwalaang lucky charm ng outlet na ito, ang teller na si Clarence. At kung ano pa yung mga maliraw niyang na-encode na numero ang siyang nabubunot. Minsan na nga raw sana siyang nakapagpanalo ng 2.7 million pesos kung hindi lang pinakancel ang taya. Aroy! Parang iba kasi yung paningin ko doon sa isang number na yung tingin ko doon, 6, yung pala, 0. Yung dapat ang tatamaan niyang 2.7 million. Kaso kinancel ko po yun eh. Kaya si Mayan, pinapakyaw lahat ng maling ticket ni Clarence at 6 na beses na raw siyang tumama. Sabi ni Clarence, ate, mayroon ditong tumaya na ayaw kunin, nagkakamali ako. Gusto mo ba? Sabi ko, sige, mali mo, blessing, tamang-tama. Tumama sa 22. Alin, sabi ko, tumama yung binigay mo number. Sabi sa akin, sabi ko, tingin mo nate, kahit mali-mali akong pandinig, swerte naman pala. Pero ang kaherang nagdadala ng buenas sa mga mananaya, swinerte na rin kaya sa bola. 20,000 sa 4 digit. Hindi pa po ako tumama ng malaki. Walang araw, sana makatama ako. Mabigyan ko man lang ng magandang kaginawaan yung magulang. Samantala, bali-balita dito sa Tondo na ang jackpot prize na 210 million pesos hindi pa raw nakukubra. Talagang taga-palengke. Taga-Gagupan. Taga-Binita daw. Nang babalato pa daw. Usap-usapan ngayon na ang naka-jackpot di umano isang tindera. Sabi nila, yung nagtitinda ng saging daw. Taga-Pilar yun eh. Doon sa looban ng Pilar. Sabi lang, magsasaging, nanalo. Pero hindi namin alam kung sino siya talaga. Pinuntahan ng aming team ang iba pang mga nagtitinda sa Hermosa Street. Madalas yung mga customer ko lagi sinasabi na kayo daw yung nanalo sa loto, pengeng balato. Hindi naman kami tumataya sa loto, kaya paano magiging kami? 3 days po kami sarado nandito. Birthday po ng kapatid ko. Tapos yung pagbukas na lang namin, ayun na, kami na yung na-issue. Pagbukas na po namin dito, sabi niya, balato naman, gano'n. Kayo po yung nanalo? Hindi po, promise. Sa pag-iikot ng aming team sa Tondo, nalaman namin na dati pa palang meron ng naging milyonaryo rito dahil sa loto. Na sa pagkakataong ito, buong tapang nahaharap sa kamera. Nakahanda na niyang ikwento ang kanyang swerte. Dati siyang tindera sa palengke, ang 54 anyos na si Chat. Inamin niya, solo winner siya sa loto. Kaya naman, kanyang-kanya ang 30 million pesos na jackpot sa loto noong 2015. Chat, alam mo, bibihira yung nanalo ng loto na nagpapa-interview. Hindi nga nagpapakilala yung marami eh. Pero ikaw, nagpapa-interview at pwede kang ipakita yung mukha mo. Bakit? Sa isang banda ho kasi para ho mapatunayan na totoo ang loto. Pwedeng malaman yung numero? 17, 14, 28, 44, 45. Ano yung numerong yon? Alaga ko po. Birthday ko po, birthday po nung dating kalibin ko, birthday po nung anak-anakan ko. Laki sa hirap si Chat. Lahat na raw yata ng klase ng hanap buhay, pati sa kalsada, nasubukan na niya. Gaano kahirap yung buhay nyo bago ka nanalo ng loto? Ako, napakahirap po. Naglayas po ako, nagpasada ako ng tricycle sa Maypaho, Caloocan. Namasukan po ako sa garment. Nadisgrasya nga po ako sa garment. Paano ka nadisgrasya sa garment? Putol po yung daliri ko. Ah, talaga? Tapos? Pumasok po yung kamay ko sa makina.
Hanggang sa nagbabarbero ko, nag-iihaw-ihaw, naglabandera. Hanggang sa nag-stay na nga po ako sa palengke, doon ako nagtinda. Doon medyo gumanda ang buhay pero kapit pa rin sa pautang. Naaksidente rin siya sa motor noong 2013 at kinailangang lagyan ng bakal sa hita. Dahil sa mga gastusin sa ospital, si Chat nagpatuloy sa pagtitinda sa palengke kahit pa nakasaklay. Ako yung nagsasara, ako yung nagbubukas. Yun yung hahatakin mo yung cooler, may bakal ka. Masakit yun. Tinitiis ko yung hirap. Nalagyan po ako dito ng bakal. Nalubugo kami sa utang ng mga time na yon. Kaya nagdesisyon siyang mag-abroad. The day before na tumama po ako, nagpicture siya sa messenger, pinakita niya yung leg niya malaki. Parang nagtampo ko sa Panginoon, sabi ko, ganito na yung kalagayan ko, pati ba naman yung asawa ko. Lahat na rin daw ng kamalasan dumating sa kanyang buhay. Pero dalawang bagay ang hindi niya binitawan, ang pagdarasal at araw-araw na pagtaya ng loto sa loob ng 21 taon. Magkano araw-araw? 170. Minsan nga po, kahit hindi ako kumain ng tanghalian, basta makataya ako. Pag kinompute yan, Nasa 1.3. yung naitaya mo lahat, Apo. as against 30 million na napanalunan mo. So parang in your case, sulit naman. Sulit po. Ang pamilya ni Chat, umiinog ang buhay sa loto. Ang kanyang ama, muntik-muntikana na rin daw maging milyonaryo o mapanalunan ang 6 million pesos na premyo noon sa isang loto draw. Tumataya ko siya talaga daily. That day po, dumating po yung amo niya. Nagsabong po sila, tapos maaga uminom. Hindi nakataya nung gabi. O, Kinabukasan tapos? po lumabas yung number niya. Ah. Doon po nag-umpisa yung wala na siyang ganang kumain, walan ng gana sa buhay. Dahil doon, tuluyan na raw nasiraan ng loob ang ama ni Chat hanggang sa ito'y namatay. Dinibdib po niyang maigi. Kaya nung nanghihina na siya, binulong ko sa kanya na ako magtutuloy. Hanggang sa ito na nga ang nangyari. Uy, kwento mo nung araw na tumama. Kasi nga magpwesto kami sa palengke. Tinignan ko yung dyaryo. Milyonarya na ako! Milyonarya na ako! Nagsisigaw po ako sa loob ng palengke. Tapos nagtayo yung mga kapwa ko tindera. Di ako makahinga. Tapos natulala na ako. Yung mga kaibigan ko sa palengke, pinainom akong tubig. Talagang shock, nanlalamig ako. Nangangatog yung katawan ko. Nagsisigaw ako talaga. Ang tagal mong inaasam isang bagay eh. Pag dumating pala, gano'n na magiging reaction mo. Kailan ka naniwala? Nung nasa bangko na po ako at hawak ko na yung pera. Sabi ko nga sa pamangkin ko, nak, silipin mo nga kung totoong pera yan. Nung hinawakan niya, totoo. Doon ko lang naramdaman na totoo talaga. 3 araw ako hindi makakain. Dahil? Nervyos, yung tuwa. Namigay din siyempre ng balato at tulong sa kanyang pamilya. Yung pong paninda ko kinabukasan, kinuha ng mga kapatid ko, pinamigay. Tapos? Lahat ng kapwa ko tindera, binigyan ko ng balato. Ba, galante ka talaga. Hindi po yun ko kasi ang pangako ko sa Diyos eh. Tutulong po talaga ako sa may kailangan. Pero pati pala manalo ng jackpot, hindi naging madali para kay Chat. Kinailangan niyang lumipat ng tirahan dahil may nagtangka sa kanyang kidnapin. Doon sa lugar namin, may narinig ko ako nagbanta na pag natsyempohan niya ako, ikidnapin niya ako. Kaya umalis na ako sa tinitirang ko. Pwede bang matanong kung magkano natira sa 30 million? Sa ngayon po, 1M na lang. Bakit 1 million na lang natira? Marami kasi akong biniling properties. Ah, investment. nag-invest ka. Tapos Tapos, yung mga kapatid ko, binigyan ko ng mga negosyo. Tapos yung panganay namin, binili ko ng van, pang renta-renta. napunta naman sa maganda yung mga napanalunan mo. Sa palagay ko po, inawakan ko talaga ng maayos. Yun nga lang yung may mga time na maluho din minsan. Yun ho yung hindi ko naranasan before. Ang liit kasi nung probability na manalo ka sa loto eh. Bihirang-bihira yung katulad mo. So anong maipapayo mo sa kanila? Huwag mong tumigil sa tsansa, sa swerte. Kung may konting may tutulong sa kapwa, itulong. Dahil ibabalik yun sa kanya. Samantala, balik tayo sa ating search for the new multi-millionaire ng Tondo na noon lamang May 27 na panalunan ang 210 million pesos na jackpot. Pinagchichismisan din dito na ang talagang tumama sa loto, si Nancy, na tindera ng school supplies. Kaduda-duda raw kasi na isang araw bago inanunsyo na tiga Tondo ang naka-jackpot, ang tindahan ni Nancy sarado.
Ganun lang, 210 million na. Talagang buhay, milyonarya. Eh, syempre, kinabahan din kami. Tinignan namin yung winning number. Sabi ko, hindi ako yan kasi iba naman yung number na lumabas. Fake news! Ayon mismo kay Nancy, ang mga balibalita na donya na siya. 9 o'clock, nag-close kami kasi nga nagpunta kami dun sa biyanan ko bago magpasokan. Kinagabihan, pagdating namin, biniro kami ng mga kakilala namin na bakit daw kami close maghapon, baka daw kami nanalo ng 210 million. Bagamat inamin niya, araw-araw talaga siyang tumataya ng loto. Pero kailanman, hindi pa raw siya nananalo. Siyempre nakakapanghinayang, pero siguro next time sana kami na. Una yung winning ticket, kailangan hawak mo yon. Tapos may pirma mo yung likod. Tapos 2 government-issued IDs. Pag hindi po na-claim yan, ilalagay po yung amount na yan doon sa charity fund namin. Yung charity fund, yun po yung ginagamit namin for charity services sa ating mga kababayan. So bumabalik din po sa ating mga kababayan. Pero ang PCSO, merong ibinunyag. Ang 200 million jackpot prize sa loto. Claim na yung ating jackpot worth 210.7 plus million nung June 3. Dumating siya dito, nakamask siya at nakakap. Mag-isa lang siya nag-claim. Ang masasabi ko lang sa kanya sana wag niya akong makalimutan kasi ako naman nagbigay ng swerte sa kanya. Mga eksperto mismo ang nagsasabi, ang tsansa na mapanalunan ang jackpot sa loto, napakaliit! Mas malaki pa nga raw ang tsansa. Natamaan ka ng kidlat. Gayunman, habang may mga patunay, katulad ni Chat at ng mystery jackpot winner, sigurado hindi mauubusan ng mga nagbabakasakaling swertehin. Para po sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.